Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Mangingisda, tinaga! Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan, tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Mangingisda, tinaga! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Humahagulgo na nagdapat si Divina kay Joven na siya'y ginahasa ng pangalawang asawa ng kanyang ina. Agad na inusig ng binata ang amain ng kanyang nobya. Subalit nang magkasukatan sila ng lakas, nakapanaig ang katusuhan ng mangingisda at pinagbantaan pa ni Elias si Joven na tatagain at pupugutan ng ulo. Bunga nyon, nagngingit-ngit na sinabi ng binata sa kanyang ina na siya'y gaganti sa amain ni Divina at nagbabantang ipinalam niya sa tiyuhin niyang si Lebong na papatayin niya si Elias. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ay, malaki na naman ang kinita ko sa pagtitinda sa palengke, Divina. Kasi marami na namang huling isda ang Tio Elias mo kagabi. Sarap lang umawak na maraming pera. Wala naman kayong ibang pinupuri palagi, Nay. Hindi yung pangalawa niyong asawa. Kasi nga masipag siya maghanap buhay. Responsable sa pamilya. Mahusay pa mga isda. Hindi gaya ng iba na may hinang dumiskarte. Kaya pati pamilya nila ay naghihirap at nagugutom. Samantalang tayo, nagbubuhay mayaman. Dahil nga sa Tio Elias mo. Mabuti kung yung taong pinupuri ka, puri-puri. Suklam ka mo. Ano ka mo? Ano sinabi mo? Wala. Ano wala? Narinig ko yung binulong mo eh. Ikaw, Divina, sa halip matuwa at magpasalamat sa pagiging responsable at madiskarte ng Tio Elias mo, minamasama mo pa siya eh. Alam mo namang utang natin sa kanya, maginhawa natin pamumuhay. Kahit kailan, hindi ko kailangan magpasalamat doon sa pangalawang asawa nyo, yung kinakasama nyo. Bakit? Dahil hindi pinapansin ni Elias ang pagiging sobrang malambing at malapit mo sa kanya, ganon? Totoo yun. Si Elias mismo ang nagsumbong sa akin, Divina. Ha? Ilang araw na niya napapansin masyado ka malambing at malapit sa kanya. Ano? Hindi lamang daw niya binibigyan ng mali siya ang ginagawa mo. Dahil parang tunay na anak ang turing niya sa iyo. Inay, kahit kailan hindi ako naging malambing at malapit kay Tio Elias. Aminin mo nga bang may simpatya ka sa aking kinakasama? O bakit naman po ako magkakaroon ng simpatya doon sa pangalawa niyong asawa? Dahil nga mabait siya, masipag at madiskarte sa buhay. Bukod pa sa gwapo, kahit nga may edad na. May nobyo na po ako. Ano malay ko? Kung nakipagnobyo ka lang para mapagtakpan ang tunay na damdamin mo sa aking kinakasama. Yan ba? Yan bang sabi niya sa inyo? Yan ang pinaalam niya sa akin. Dahil nga tapat siya sa akin. Hindi siya tapat sa inyo! Saksakan siya na sinungaling! Lahat ng sinabi niya hindi yung totoo! At alin ang totoo? Mapagkunwari si Tio Elias! Mapagsamantala! Hindi totoo yan! Maniwala kayo sa akin, Inay! Kay Elias ako naniniwala. Pinabulag lang kayo ng sobrang pagmamahal niyo sa kanya. Pero masamang tao si Tio Elias! Mabuting tao siya! Masamang tao si Tio Elias! Napakasama niya! Dahil pinagsamantalahan niya ako!
nga palang sabi sa akin ng Tio Elias mo. Sisiraan mo siya. Palalabasin mo masama siya na may ginawa siyang hindi maganda sa'yo para hindi malantad ang panunukso at pang-aakit mo sa kanya. Para maikaila mo ang totoo na matagal ka na may simpatya sa kanya. Matagal mo ng plano na agawin siya sa akin. Pinlano? Anong pinlano? Dinason niya ang isip niyo! Magtigil ka! Kung may paniniwalaan ako sa inyong dalawa ni Elias, hindi ikaw yon. Kaya tumigil ka na ng pagpapantasya mo na maagaw sa akin ang aking kinakasama. Huwag na huwag mo siyang aagawin sa akin, Divina. At kahit anak kita, baka mapatay kita! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Mangingisda, tinaga. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ay, huwag po kayo mag-alala. Ayos lang ako. Hindi ako nag-aalala dahil hindi ka makagulapay sa kalasingan nang ihatid ka ng Uncle Libong mo rito sa bahay. Lilipas din po ang kalasingan ko. Ay, alam ko namang huhu pa rin ang pagkalasing mo. Mawawala rin ang sakit ng ulo mo. Dahil napainom na kita ng kape at tapunasan ko na rin ng maligamgam na tubig ang mukha at ulo mo. Pwede nyo na po akong iwan dito sa kwarto ko. Ang paulit-ulit mong sinasabi kanina habang lasing na lasing ka, iyon ang ikinababahala ko. Ano po ba? Sabi mo, gaganti ka kay Elias. Napakalaki ng atraso niya sa akin. Sabi ni Divina. Anak, ano man ang naging kasalanan sa'yo ni Elias, huwag mo siyang gantihan. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Ipaubaya mo na sa Diyos ang paniningil kay Elias. Makakarma din siya. Masisiguro ko lang pong makakarma siya. Napagbabayaran niyang lahat ng atraso niya sa amin ni Divina. Kung akong kikilos. Nakikiusap ako sa iyo, Joven. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mong ilagay sa peligro ang sarili mo. Di po ako matatahimik, Nay. Hanggat hindi ko na igaganti ang kaapihan namin ni Divina. Anak, sundin mo sana ako. Dahil kapag may masamang nangyari sa iyo, kapag napatay ka ni Elias, baka mauna pa akong tabunan ng lupa kesa sa iyo. Nita, bakit hindi pa sumabay sa ating magapunan si Divina? Ay, pabayaan mo nga siyang magpakagutom kung gusto niya, Elias. Kakain din niyo kapag hindi makatiis ang gutom. Nagmamakto lang yun. Kasi nga nagkasagutan kami kanina nasa bilyaran ka. Baka magkasakit yung anak mo. Mo siya lalahanin. Baka naman magselos pa ako niyan. Oh, bakit ka magsiselos? Sabi ko sa iyo, parang tunay ng kadugo ang turing ko kay Divina. Ikaw yun. Siya, parang kadugo ba ang turing ng anak ko sa iyo? Mabait naman si Divina. Mabait siya, malambing at malapit sa iyo. Dahil malamang nga, totoo yung hinala mo. Sa tagal na ng pagsasama natin, natutuhan ka ng gustuhin ng anak ko. Nagkasimpatya na siya sa iyo. Hindi bilang kanyang ama, kundi bilang ibang tao. Isang lalaki na pinapantasya niya, makarelasyon niya. Oo. Totoo mang may simpatya sa akin si Divina. Wala namang problema. Dahil kahit ano gawin niya, hindi ako papatol sa kanya. Naniniwala naman ako sa iyo, Elias. Dapat lang. Magtiwala ka sa akin, Nita. Para walang sino mang makasira sa ating pagsasama. Dami. Buti naman napasyal ka uli rito sa pispan ko. Uncle Libong, may sadya po sana ako sa inyo. May sadya ka sa akin? Opo. Ano yun? Sabi naman, basta makakaya ko, hindi ka mapapahiya sa akin. Matalas na po ba yung itak na hinaasahan ninyo? Talagang pinatatalas ko ito ng husto. Uncle,
Pwede po ba akong makahiram sa inyo? Magkano? Sabihin mo. Huwag kang maya sa akin. Kung yung ibang tao napapautang ko, ikaw pa. Magkamag-anak tayo. Hindi po pera, Uncle. Anong ihiramin mo? Yan pong itak. Ito? Oo. Itong itak? Oo. Kailangan ko po sana yan. Para makaganti kay Elias? Opo. Joven, hindi ko maipapahiram sa ito. Uncle? Dahil ang itak nito, ito rin ang balak kong gamiting sandata sa paghihiganti ko kay Elias. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Mangingisda, tinaga. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kapwa naging desidido si Joven at ang join niyang si Lebong na makaganti kay Elias. Si Divina namay pinaratangan pa ng kanyang ina na nais lamang niyang sirain ang pagsasama nila ng kanyang pangalawang asawa. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Inay, nagkakamali po kayo. Magkakamali ako kung hindi nakalalamang ang mga katangian ni Elisa nobyo mo. Wala akong balak sirain ang pagsasama niyo ng inyong pangalawang asawa. Oy, bakit sinisiraan mo siya? Hindi ko sinisiraan si Tio Elias. Hindi totoo na may simpatya ka sa kanya? Maling-mali ang hinala niyo sa akin. Alam ng Diyos ang totoo. Huwag mo kasangkapanin ng kung ano-ano sa kasinungalingan mo. At hindi na ako maniniwala sa iyo. Tumigil ka na! Masaktan pa kita! Nakita mo na, Divina? Ang naging bunga ng paninira mo sa akin? Alam niyo naman na hindi ko kayo sinisiraan, Tio Elias eh. Huwag mo nang ipagpilitan ang gusto mo sa akin. Huwag ka nang magpantasya sa akin. Dahil wala akong balak ipagpalit ang nanay mo sa'yo. O kahit na sinong babae dyan. Napakasinungaling niyo! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Tigil ka! Oh! Huwag mong pagsasalitaan ng hindi maganda ang Tio Elias mo. Huwag mo siyang murahin. At kung nakakapagtimpi at nakakapagpasensya sa iyo, hindi ako. Igalang mo ang pangalawang asawa ko. Ang pangalawang ama mo. Dahil kung hindi, ako makakalaban mo. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, Rita. Hindi ako papayag na bastusin ka ng anak ko. Sige, maiwan ko muna kayo. May kalaban ako sa bilyaran na naghihintay sa akin. Nakita mo na ang ginawa mo, Divina? Sa halip na magpahinga rito sa bahay ang asawa ko, matapos ang magdamang diyang pangingisda, mas minabuti pa niya magpalipas ng oras sa labas dahil sa paninira at pambabastos mo sa kanya. Mula pagkabata, Inay, ginalang ko na kayo. Minahal, pinagmalasakitan dahil kayo ang nanay ko. Kayo nagluwal sa akin. Ang pinagkakautangan ko ng aking buhay. At napakalaki ng utang niloob ko sa inyo. Durugin man po ang mga butot laman ko, hindi pa ako makakabayad sa laki ng utang na loob ko sa inyo. Mabuti naman, alam mo yan. Pero kasalanan nyo rin. Kaya nawalang respeto ko sa inyo. Wala kayong ibang pinaniniwalaan kundi yung pangalawa niyong asawa. Binulag na kayo ng labis na pagmamahal sa kanya. Nilaso na niya ang isip niyo. Kaya wala kayong pagmamalasakit at pagmamahal sa sarili niyong anak. Pinagsamantalahan na ako ng kinakasama niyo. Baliwala sa inyo? Divina! Wala kayong kwentang kadugo. Wala kayong kwentang ina. Wala kayong kwentang tao. Huwag mo kong pagsasabihan ng ganyan. Hindi ako. Saan hahantong ang pananakit kay Divina ng sarili niyang ina? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin at Jenaline de la Cruz.
Special Sound Effects Jerry Mutiap. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ito'y mula sa pag-uulat ni Ray T. Sibayan. Production Assistant Anching Cruz. Creative Consultant Salvador M. Royales. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mo ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan?